The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus came to Nazareth, where he had grown up, and went according to his custom into the synagogue on the Sabbath day. He stood up to read and was handed the scroll of the prophet Isaiah. He unrolled the scroll and found the passage where it was written, "The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to bring glad tidings to the poor. He has sent me to proclaim liberty to captives and recovery of sight to the blind, to let the oppressed go free, and to proclaim a year acceptable to the Lord." Rolling up the scroll, he handed it back to the attendant and sat down. And thus the eyes of all in the synagogue looked intently at him. And he said to them, "Today this scripture passage is fulfilled in your hearing." And all spoke highly of him, and were amazed at the gracious words that came from his mouth. And they also asked, "Is this not the son of Joseph?" He said to them, "Surely you will quote me this proverb, 'Physician, cure yourself,' and say, 'Do here in your native place the things that we heard were done in Capernaum.'" And he said, "Amen, I say to you, no prophet is accepted in his own native place. Indeed, I tell you, there were many widows in Israel in the days of Elijah, and the sky was closed for 3.5 years, and a severe famine spread over the entire land. It was to none of this that Elijah was sent, but only to a widow in Zarephath in the land of Zidon. Again, there were many lepers in Israel during the time of Elijah the prophet, yet not one of them was cleansed, but only Naaman the Syrian. When the people in the synagogue heard this, they were all filled with fury. They rose up, drove him out of the town, and led him to the brow of the hill on which their town had been built, and to hurl him down headlong. But he passed through the midst of them and went away. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Habang nakikilala natin ng isang tao, dalawang bagay ang maaaring ibubunga. Maaari natin siyang tanggapin o maaari natin siyang itakwil. Habang nakikilala natin ng isang tao, maaaring lalo natin siyang mamahalin o lalo natin siyang kamumuhian. Sa Ebanghelyo, nang si Jesus bumalik sa lugar saan siya lumaki, sabi ng mga tao kilala natin siya. Kilala natin ating mga magulang. Di ba anak yan ng karpentero? Nakita natin kung paano siya lumaki. Sino siya para mangaral sa atin? Kilala natin siya Muntik pa nga nilang ibulid si Jesus mula sa bangin Hindi nila tinanggap. Sabi nila, kilala natin siya. At sa buhay din natin, kung minsan nangyayari din yan, habang nakikilala natin ng isang tao at maaaring yung natuklasan natin yung mga lihim niya at lumitaw yung mga baho niya, yung mga maitim niya mga sikreto na pinakatago-tago. Unti-unti lalayuan natin, iiwasan natin. Sabihin natin, ay, nakikilala ko na siya. Pero maaari din naman na habang nakikilala mong isang tao at natuklasan mo na ang hirap pala ng pinagdaanan niya, ang dami niya palang sakripisyo, ang dami palang mga masasamang bagay na ginawa sa kanya, pero natili siyang mabuting tao. Marami siyang ginawang mabuti, hindi niya pinapaalam. Sekreto niya lang ginagawa. At marami siyang mga tinulungan. Hindi na pinapamalita yun. Kaya habang nakikilala mo yung taong to, unti-unti, yung bang nakakaroon ka ng paghanga, respeto, pagtanggap, at unti-unti natutunan mo siyang mahalin. Kasi nakikilala mo na siya Nakikita mo sa kanya ang hindi nakikita ng iba. Kaya kuminsan, kapag siya ay parang inakusahan ng iba, ginagawa ng kwento, maring ipagtatanggol mo. Sabihin mo, kilala ko siya. Tayo
kilalang kilala tayo ng Diyos. Wala tayong maitago mula sa Diyos. Alam ng Diyos ang lahat tungkol sa atin. Alam ng Diyos. Yung buhay mo, simula pa nang maliit ka. Alam nga ng Diyos yung pinagawa mo ng bata mo eh. Ng bata ka pa eh. Alam ng Diyos yung pinakatago-tago mong sikreto. Nakalam mo lang nakakaalam. Wala kang malilihim sa Diyos. Mari ka maglihim sa magulang mo. Mari ka maglihim sa pamilya mo. Mari ka nga maglihim sa asawa mo eh. Pero hindi sa Diyos. Alam ng Diyos ang lahat tungkol sa atin. Alam niya. Ganon pa man, patuloy tayong minamahal ng Diyos. Yan daw yung tunay na pagmamahal. That is real love. When that person knows you and yet he or she continues to love you. Yun daw yung tunay na pagmamahal na kilala ka ng taong yon, pero patuloy kang minamahal. Halimbawa, may mga magulang na kilala nilang kanilang anak. Alam mo yung kalukuhan ng kanilang mga anak, pero patuloy nilang minamahal. At may mga asawa din ha. Kilala nilang asawa nila. Ay naku, Father, alam ko yung kalokohan yan. Pero patuloy nilang minamahal. May higit pa dyan ang pagkakilala sa atin ng Diyos. Kasi ang pagkakilala ng magulang, ng asawa, may hangganan yan eh. Tao lang yan eh. Hindi lahat malalaman nila eh. Pero ang Diyos, alam niyang lahat tungkol sa atin. Ganun pa man, patuloy tayong minamahal ng Diyos. Bakit? Kasi kahit yung nakagawa ng masama o pagkakamali, alam ng Diyos na hindi naman tayo likas na masama eh. Mabubuting tao tayo eh. Alam niya. Bakit? Siya nagpunla ng binhi ng kabutihan sa puso natin. Everything that God created is good. Lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Kaya mabuti kang tao. Alam niya ng Diyos. At alam ng Diyos na kahit nagkamali ka, nadapa ka, maaari kang bumangon. Kahit nagkasala ka, maaari kang magsisi at magbago. Alam niya ng Diyos. Yan ang pagmamahal ng Diyos. Patuloy tayong pinagkakatiwalaan. Patuloy tayong pinapatawad. Patuloy tayong minamahal. Kahit kilalang kilala niya tayo. Sana naman, huwag nating sayangin yung pagmamahal na yan ng Diyos. Huwag naman nating abusuhin ang pagmamahal at pagtanggap ng Diyos sa atin. Hilingin natin na, Panginoon, kilalang kilala mo ako, pero patuloy mo akong tinatanggap. Patuloy mo akong pinagkakatiwalaan. Patuloy mo akong minamahal. Salamat, Panginoon. Salamat, mahal na Ina. Sana gagamitin ko ng wasto itong pagkakilala mo, ang tiwala mo, at pagmamahal mo sa akin. Hindi ko ito sasayangin. Hindi ko ito aabusuhin.